everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Tinik ba to sa kanya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na dahil papunta na nga tayo sa exciting moment dito sa Miss Universe. Konting panahon na lang, kumbaga magsisimula na talaga yung bardagulan ng mga kandidata. Kasi kung iisipin mo, mag-start ang Miss Universe ay November 3. So it's almost 40 days bago talaga magbardagulan yung mga kandidata. At ayun na yung pag-prepared nila. So parang nandoon na sila sa exciting moment na talagang puspusan na yung paghahanda nila. At ngayon pa lang naman talaga mararamdaman mo na yung ingay nila. Sabi ko nga parang mag-Miss Universe na pero Miss Grand ang papasok. Kasi yung mga kandidata ng Miss Universe katulad ni Venezuela paandar sa social media. Kahapon nakita ko na parang hindi lang yata 10 photos na ang nakita ko sa kanya ay ginagaya niya yung mga reigning queen ng Miss Venezuela at yung kung ano yung mga suot neto ng mga winning crown nila noong lumabas sila sa Miss Universe, ganon. At naloka ako kasi talagang paandar talaga ito si Miss Venezuela. Masyado niya nang ina-absorb ang kanyang pagiging isang Miss Universe Venezuela. Kumbaga parang ando doon na siya sa momento na no, ako ang mananalo dito. Kasi ang mga ginaya niya yung mga nanalo talaga sa Miss Universe. O, di ba? Ganun yung paandar niya. Sobrang papansin sa social media. And then, eto pa, si Antonio Forcil yesterday, sobrang ingay din sa social media. Yung mga photoshoot niya, yung mga interview niya, yung mga lahat ng paandar niya talaga nandoon sinabog ng team niya yesterday. Naloka nga ako kasi parang kada oras meron silang pinapasabog na bagong photos, may pinapasabog silang video, meron silang mga photoshoot, pinapakita nila. So talagang ganun kaingay itong si Antonia yesterday sa social media. At hindi lang yon, si Chalita Swansane, napanood ko yung interview niya regarding kay Antonia Forcil, yung comment niya talaga, oh my God, ang anghang. Sinabi ni Chalita Swansane na hindi daw niya naiintindihan si Antonia Forcil kasi parang sa tuwing tinitignan daw niya nag-hold back daw. And then, doon daw sa swimsuit round ng Miss Universe Thailand, hindi daw niya naiintindihan yung mga tinginan neto na naloloka daw siya. Kasi daw, hindi daw yun pwede kung ganun daw yung gagawin niya sa Miss Universe. Pwede daw ikaligwak niya daw kasi daw ang bitchy daw ng dating. O, diba? Naloka ako. So, ganong kaanghang magsalita si Chalita Swansane. And then, kilala naman natin si Chalita Swansane na she's prangka talaga siya magsalita kahit dito sa mga sa mga pa-eksena niya, talagang ganon siya kaanghang magsalita. And nakikita ko naman doon sa sinabi ni Chalita Swansane ay good criticism naman yun para kay Antonia. Kumbaga parang nandoon na para ma-improve pa ng maigi ito si Antonia. Kaya ganun yung pananalita ni Chalita Swansane. Kaysa nga naman yung pa-plastikin mo na sasabihin mo, ay ang ganda-ganda mo, ikaw na mananalo. Nakikita din naman niya talaga yung merong problema doon sa performance. So mas maganda na straightforward siyang magsalita para at least, di ba, makatulong yun kay Antonia Forcil. So yan. So tingnan natin kung anong reaction dyan ni Antonia kasi ayun nga, kumakalat pa lang siya. Hindi ko kasi pwede ipakita yung video, baka makapirates tayo. So yun, so basta ako, nakita ko doon sa pananalita ni Chalita Swansane is good for Antonia yon. And then nandoon din siguro para talagang mas umingay, mas mapag-usapan ng bonggang-bongga. So yun, so si Antonia yesterday nakita ko din na parang
meron siyang kausap sa kanyang video na, alam mo yun, binibigyan siya ng magandang tips kung ano yung gagawin niya sa Miss Universe. Talagang yung Thailand talaga, nandoon na sila sa momento na puspusan ang kanilang paghahanda dahil nandoon sila sa game na maganda kasi yung bala talaga ng Thailand kung iisipin mo maganda yung chance nila na manalo ng Miss Universe. So nandoon na sila sa kino-coach nila ng maigi itong si Antonia para sa competition ng Miss Universe. Siyempre, gusto nila makakuha ng corona. Natural. Magsasalita sila na kung ano ang makakabuti kay Antonia Porcil. So, yon. At eto nga, yesterday, speaking of paandar, nagpaandar din ang ating pambato na si Michelle D. Siyempre, kung maingay yung ibang kandidata, maingay din yung kandidata natin. So, natuwa naman ako sa eksena ni Michelle D. Yung photoshoot niya dito na naka-swimsuit siya. Ang ganda ng makeup, kung makeup ang pag-uusapan. Ganda ng katawan, ang sexy. Parang nakita ko sa kanya si Miriam Kiambao, yung ganitong shoot. Kasi si Miriam Kiambao, ganyan din, yung banat na banat din yung katawan na alam mo yun na sobrang ang slim lang. Saka mas pumayat ngayon si Michelle D. Kumbaga, ready to fight talaga si Michelle D. Wala kang po problemahin kay Michelle D. Wala kang po problemahin kay Michelle D kasi ready to to get the crown din. Nandoon din siya sa momento na no, ilalaban ko to. Kung advocacy pag-uusapan, wala tayong problema. Performance, I think napaghandaan niya na to ng todo-todo. So nandoon ako sa exciting moment kung ano talaga ang pasabog ni Michelle D. At kung titignan mo yung photos na to, parang manggugulat ka siya yung nagpapalindol sa mga Latinas. Kumbaga parang, no, humanda kayo. And then yesterday, nauna pang naglabas sa kanya ng photos, etong si Nicaragua. Si Nicaragua parang prototype din ni Michelle D version, di ba? Kasi parehas silang maiksing buhok, parehas silang matangkad, parehas silang alam mo yun, sumali sa Miss World. Kumbaga parang feeling ko, yung peg neto ni Nicaragua, prototype talaga ni Michelle D. Or pinoprototype talaga nila si Michelle D. Yung alam mo yun, yung parang kung isa lang ang pipili makapasok sa semifinals kasi parehas silang maigsing buhok, pipili ka lang talaga ng isa Yung ganda ni Nicaragua, actually, very normal. Kumbaga, kung ikukumpara mo kay Michelle D, si Michelle D kasi yung pagiging oriental beauty niya, kakaiba. Kumbaga, parang pag inayusan mo siya, may ibubuga pa yung beauty niya. Ito kasi si Nicaragua, kapag inayusan mo siya, yun na talaga yung beauty makikita mo sa kanya. And medyo nakakatakot lang kasi pagdating sa performance, lalo na sa pasarela, parang feeling ko kakabog ng todo-todo si Nicaragua. But hanggang doon lang yung nakikita ko na pwedeng i-offer ng Nicaragua dito sa competition ng Miss Universe, yung performance level. Ayun talaga, makikuha mo yun kay Nicaragua yung the way kung paano umeksena sa entablado. Kuha niyo yung spotlight kasi talagang kabugera yung kanyang pasarela. But syempre si Michelle D, mas malalim yung baon, mas malayo kasi yung mas malalim yung dala-dala ni Michelle D, yung kanyang advocacy, yung kanyang pagiging Pilipina. Kung ikukumpara naman natin ang Nicaragua sa Philippines, syempre mas powerhouse talaga ang Philippines, mas malakas. Kaya parang feeling ko, talagang nagpapaandar itong si Nicaragua kasi alam niya talaga na anytime pwede siya makabog ni Miss Philippines. Tingnan mo kahapon, naglabas ng photo si Nicaragua, pero naglabas din si Michelle D talaga ng photos. Yung naglabas si Michelle D ng photos, talagang boom, 'di ba? So bigla talagang sumabog talaga. Kumbaga, para kung akin, ayun nung nakikita ko na don't underestimate Michelle D. Kasi si Michelle D, kahit sabihin pa natin malakas yung mga Latina, pag nagpasabog naman si Michelle D, ay talaga namang kaya niya, bomba talaga ang lalabas, di ba? So yun, so natutuwa ako kasi parang nandoon ako na-excite ako sa dalawang kandidatang to, si Nicaragua at saka si Philippines. Pero kung tatanungin mo ko, kung tinik nga ba si Nicaragua dito kay Philippines, masasabi ko yes. Kasi hindi natin alam kung ano din ang eksenang gagawin nito ni Nicaragua. Kasi para sa akin, silent killer din to
kaya niya nga kabugin sila Puerto Rico, kaya niya kabugin si Venezuela, pero kasi mahina si Nicaragua doon sa status ng pagiging powerhouse ng kanilang bansa. So yon, doon ko nakikita na medyo mahina si Nicaragua. Pero don't underestimate Nicaragua kasi parang feeling ko silent killer talaga siya sa competition na to. And then doon naman sa kay Philippines, siguro kailangan lang talaga ni Philippines na mag-ingat sa bawat detalye na gagawin niya dito sa competition na to. Kumbaga parang katulad din ni Antonia Forsyth na kailangan niya talaga nandoon sa magaling yung coach niya dapat kung ano ang gagawin dito sa competition ng Miss Universe. Kasi anytime pwede silang malimas pwede silang ma-elbow ng mga Latinas. But pwede din nilang elbuhin ng mga Latinas sa pamamagitan syempre kung magiging mautak sila doon sa game na gagawin nila dito sa competition ng Miss Universe. Yung alam mo yung dapat yung bawat detalye ng laro mo ay maingat ka. And then lagi ko naririnig kay Michelle D na she's on the game. At then sinasabi niya lagi na ibang game ang papasukan niya. So parang feeling ko naman na paghandaan niya ng todo-todo. I hope so talaga na naghanda si Michelle D ng todo-todo para dito sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. So si Nicaragua, titingnan ko rin kung ano din yung game na i-offer niya sa competition. But ando doon ako sa excitement and performance level, panalo to. Pero syempre, tingnan natin kung ano ba talaga yung i-offer niya o ilalatag niya sa mga hurado na Miss Universe ngayong taon na to. Kung gown styling, panalo din kasi sila gumawa ng gown kasi doon nga sa competition niya ng Miss Nicaragua, winner din So dapat lang talaga maingat si Michelle D sa bawat details na gagawin niya sa competition ng Miss Universe. So yon, kayo ba guys, tingin nyo ba magiging tinik ba si Nicaragua dito kay Michelle D sa competition ng Miss Universe, or may elbow ng bonggang-bongga ni Michelle D etong si Nicaragua sa competition na to? So please comment, malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell. Lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! Thank you.